Ayan. O yun, o yun. Oo. Wow! Ito na po yung ating ibinabandilyo pa kaninang umaga pa sa ating program. Alright, live now in our program, si Sir Benza Ilyurin, ang ating nire-respetong political analyst na naka-base mo sa Mindanao, especially sa Cagayan de Oro area. Sir Benza, alright, so nasimulan kahapon yung unang araw ng ICC hearing. Ano po ang unang dating po sa inyo, assessment po ninyo, and all other things? Number one is yung pagpangibabaw ng due process. Ito yung kagandahan ng due process. Ang lahat ay may chance na marinig, Mm-mm. mapakinggan, Mm-mm. at madipinsahan ang sarili, lalo na yung akusado. To the supporters of the former president, should cling to that hope that in a fair trial, Mm-mm. kung hindi talaga siya guilty, kung walang kasalanan, Mm-mm. at nagjo-joke lamang, gaya ng sinabi ng kanyang lawyer, si Mr. Kaufman, ah, pwedeng makauwi ang dating presidente. Mhm. Ayun. Pangalawa, dun sa presenta ng prosecution, presenta nila na yung mga patayan, yung mga biktima sa war on drugs was state-sponsored killings. While ang depensa naman nagsabi na he was just joking. Ito po ay dapat magbigay sa atin ng leksyon. Kasi kung nagjo-joke lang siya, bakit may namatay? Sabi nga ni Atty. Joel Butuyan, dapat sila ay nagagalak ngayon. Tumatawa sa mga joke, pero may mga namatay. So the word of the president, as we all know, is part of public policy. Mhm. This should also be a lesson to media, sa atin sa media. Mm-mm. Sa lahat na speaking in public platforms Mhm. on the powers of speech. Maraming mga leksyon dito sa powers of speech. Mhm. I would cite to you the 1994 Rwanda genocide against the ethnic Tutsis and Hutus. Go ahead. Libo-libo na matay doon. Yung Rwanda radio uh, fueled the massacre with hate propaganda. Nako. The same nangyari dito sa Duterte's drug on war, na yung DDS propaganda machinery, may makasamahan natin sa media, sa radyo, TV, lalo na sa social media, Mm-mm. ay tumatawa lamang sa mga namamatay and even mocking the dead victims. Pinakita din kahapon ni Atty. Joel Butuyan, in-explain niya yung the supreme right, that in the hierarchy of right, the Mm-mm. right to life Yeah. is the highest human right. Mhm. And in-explain niya na hindi lang ito sa Pilipinas, but Mm-mm. this is a universal right. Mm-mm. Then pinakita din na yung drug war may mukha yung mga biktima. Mm-mm. May mga naulila. Binigyan tayo ng snapshot sa mga evidence na ipipresenta. May mga stories on how brutal, gaano kakawawa yung mga biktima, ang kanilang mga pamilya, Mhm. who until now are still suffering. Mhm. On the other hand, pinakita din yung brutality, monstrosity ng perpetrators. At saka hindi lang si former President Duterte, pinangalanan doon, 2 senador. That's correct. Si Bato de la Rosa, si Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Mhm. yun yatang former NBI Director at Police Chief ng Davao, at saka former PNP Chief. Mhm. Former PNP Chief ang pinangalanan, si Mm-mm. Bato de la Rosa at saka si General Albayalde. Mhm. Pinakita talaga na may intent to kill, not just enforce the law. Yung kwento nung tinapon sa bintana na akala ng pulis patay na, pero pag pagkahulog,
nakasigaw pa ng aray. Grabe. So the dead who shouted, "Ouch!" So yung panglima, importante ito. Mhm. Bakit may jurisdiction ang ICC? Mhm. Yung failure ng Philippine Criminal Justice System. Ang pinakita kahapon na snapshot of evidence Mhm. is yung pagsira ng kapulisan sa mga ebidensya ng crime. Yung falsification ng mga death certificates Mhm. na may mga gunshot wounds pero ang cause of death, pneumonia. So, dapat nating pag-aralan na yung criminal justice system natin, hindi Mhm. lang korte. Mhm. The criminal justice system has 5 pillars. Una, yung law enforcement, yung kapulisan, yung prosecution, yung Department of Justice, Mhm. yung mga korte, Mhm. ang penal system natin, yung mga presohan, and eventually yung community. Mhm. Failure, kapalpakan sa isang pilar nito, Aha. negates delivery of justice. Kahapon, pinakita nga dito sa enforcement, may failure of function. Mhm. Kasi dinestroy, sinira yung ebidensya. So kung walang ebidensya, Walang kaso. wala kang mapresenta sa court. Mhm. So that to me is a demonstration na may kapalpakan sa criminal justice system ng Pilipinas, at ito rin dapat ay reminder doon sa gustong dito sa Pilipinas i-try yung other co-perpetrators ng war on crime. Kaya yung may sasabi na dito i-try si former President Duterte. Mhm. Mhm. Hindi lang korte ang tinitingnan natin. Ngayon nga, dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President, may mga doubts na rin whether we have a judicial system that is really blind but just hears the evidence. Kasi medyo may taints of politicization. Of course, yung defense, they will try to cast reasonable doubt. Mhm. The defense will present Oo. evidence that may reasonable doubt. Mhm. Uh, uh, in connection with this, kahapon yung main lawyer nila, si Mr. Kaufman, kaagad nilagyan ng political motivation yung pag-arrest Mhm. at saka pagdala kay former President sa Netherlands. Mhm. He blamed President Bongbong Marcos of neutralizing a political enemy. So, parang yung sinabi naman ng defense lawyer is a reiteration ng narrative na pinupush ng Duterte camp Mhm. dito sa Pilipinas. Mhm. Sa tingin ko, he could also be not just talking to uh, the ICC court, but he's also talking to the Filipino public. I agree. Lalo na there was really, even the prosecution agreed na may wide support pa rin yung mga Dutertes. Mhm. Pero sa tingin ko, hindi naman to popularity contest. Mhm. ICC will be looking at the criminal accountability Mhm. as alleged of the former president. Ayun. Oo. Yung last point ko is we expect a fair trial from the ICC. Mhm. I believe yung defense will make last-ditch effort to Mhm. prevent a full-blown trial because the evidence will be very damaging. Kahapon, we're given a snapshot kung ano yung nangyayari, and once the stories of brutality are made available to the public, are Mhm. told to the public, this could have an effect on public opinion dito Oo. sa Pilipinas. Mhm. Si Kaufman, yung mamahalin na abogado, which is receiving billions of pesos, do not want the world to hear the atrocities, the brutality, the monstrosity of the former
administration of the former president. Obvious yung reasons. Mhm. Ah, pero ililink ko to sa nag-announce na tatakbong presidente. Aha. Di ba doon sa denial ng motion nila na mag-bail at saka makalabas sa ICC prison si former President Duterte, sinabi ng ICC is mahirap yun kasi they still wield significant power in the Philippines. Siguro itong anak resign na rin sila dito sa bring him home. Kasi yung pagdeklara ng anak na tatakbo siya sa 2028 election Mhm. demonstrates and further reinforces uh, the impression that they are still powerful in the Philippines. At saka if you observe, the ICC is very protective of the witnesses. Ayaw nga nilang pangalanan, di ba? That's correct. So, I believe this would matter, no? Kasi nag-observe naman yung mga ICC judges sa pangyayari dito kasi if the victims, their families will be Exposed. living in fear forever, Mm-mm. exposed, Mm-mm. justice is not served. So, sa tingin ko, while they are saying one thing, itong mga Dutertes, Mhm. they know something or they believe something na proceed na lang yung political ambition ng anak, sacrifice na yung tatay. Aha. Pero they still maintain the narrative na kawawa, dapat Mhm. makauwi, kasi may sakit na, Mm-mm. odyanin na. Mm-mm. Pero sabi nga ni Senator Robin Padilla Mm-mm. na yung political career niya, kung anong sasabihin ng Tatay Digong niya, Mhm. gawin niya. Yung sa issue kung tatakbo ba siya as Oo. Vice President. Aha. Yun ba ay reflection ng isang former president, isang leader, Aha. political leader na ulyanin, na weak, Mhm. na yung supporter niya, yung mga tagahanga niya, Mhm. still looks up to him Yeah. and Just would waiting do for instruction. what Mhm. whatever whims and Mhm. caprices he wants them to do. Mm-mm. So, ewan ko kung kabubuhan ito o carelessness, pero may discordant voices to yung sinasabi nila sa public Mm-mm. at saka yung reality does not matter. The Ayun. sad thing dito Oo. is mukhang nakalimutan sa marami Aha. yung sinasabi kahapon ni Atty. Joel Butuyan, yung Mhm. common counsel ng mga biktima, Right. na the sanctity of life, whether sa Bible man o sa religion or sa batas, Mm-mm. there's the supremacy of the right to life, Mhm. na hindi ito dapat pagtatawanan, hindi ito dapat isantabi, Mhm. because we're lucky na hindi tayo kagaya kasali doon sa mga biktima, Mm-mm. pero ito ay buhay ng mga may buhay Mhm. Mhm. ang affected. Apo. Apo. So we hope na ang nakita ko naman is wag nating masyado nang i-politicize tong ICC, because sa tingin ko how the ICC operates, Mm-mm. they're not thinking like many Filipinos na halos politika lahat. Mhm. In fact, pinakita nila na in the series of decisions on the motions ng defense, na while they're sensitive to Philippine politics, what they're looking really is yung whether yung mga patayan ay part of state policy or not. Because yun yung isang element sa crime against humanity, which is murder, crime against humanity. The Philippines is now again in the world stage. Let's see how this pans out. I'm sure na maraming hindi happy, Mhm. pero there are inconvenience truths, and these inconveniences
mostly are because of our choices. Hindi naman pinuwersa itong may inconvenience sa atin, but ito ay dahil sa choices natin. Ayun. Na Oo. we choose to accept the Mhm. truth Mm-mm. and be convenient, be comforted, or be discomforted and inconvenienced for denying the truth, denying justice, and denying that the right to life in the hierarchy of rights is supreme. Foro Yun de na los Pueblos. pananaw ko, K5 Errol. Maraming salamat K5 Bensay. Kahapon bisita namin si Bisita namin si Attorney Harold Respicio, yung very vocal na Vice Mayor po ng Reyna Mercedes. Katandem ko pa yung Bacolod K5 natin station, sila Sir Elgin and Sir Eric Tenerife. Attorney Harold loudly saying or loudly said yesterday na was there really a written policy na kapag ka gumagamit ng drugs ay ganito patayin, meron ba talaga niyang written na polisiya? Show it to us, parang gano'n na Sir Bensay. Pagka ganyan ang argumento na maghahanapan tayo ng written policy, how do we present our argument kung sakali? Baka nakalimutan niya yung Oplan Double Barrel. Ayun. Operation Plan Double Barrel. Mm. Pangalawa, tingin ko, hindi kailangan ng written policy. Mhm. Lalo na sa Pilipinas na we are very president-centric. Mm. President holds vast power. Kaya dapat yung presidente careful sa mga pronouncements niya. Ayun. Kasi abogado naman yun siya, yung vice mayor. Mm. Yung the voice, yung verbal instructions or verbal speeches, yung speeches ng presidente, are considered part of public policy. Actually, yes. Kaya nga, hindi nga dinideny. Tingin ko, wala pang denial doon sa defense. Ang sabi lang na, he was joking. Mhm. Pero yung joke, walang katotohanan yun, di ba? Kaya nga, joke lang. Mm. Pero kung mag-joke ka na patayin, and then a few minutes or kinabukasan may Mga namatay. Mhm. makukonek yun. Lalo na that it comes from the mouth of the most powerful person of the land. Ayun, oo. Yung pag-waive ng right na umattend ng dating Pangulo, perhaps payo yun ng kanyang mga abogado, sa tingin mo ba ay bahagi pa rin yun ng taktika na i-delay and perhaps yung kanilang stand na hindi kinikilala yung ICC jurisdiction? Sa tingin ko is that's part of their strategy sa messaging nila. Mm. Kasi ang gustong makita ng mga DDS supporters yung picture ng leader nilang karton Mm. na naka-smile. Hindi yung we don't know how the former president looks like now. Mm. Mm. Iba kasi ang image pag ikaw ang nasasakdal eh. Tama. You're being accused, Yes. di ba? Oh, siyempre malungkot, lulugo-lugo. Malungkot. Baka Oo. may demoralizing effect. Oo. Pero this betrays the braggadocio, yung projection ng dating president na kung makita ko sila, sisipain ko, sasampalin ko. Mm. Because ganun pa rin ang image na gustong i-maintain ng mga supporters nila eh. Strongman. Mm. They don't want to see him na wala na talaga siyang capacity na gawin yung mga sinasabi niyang Aha. sampalin, sipain. Kasi when he was in power, kung sabi niya patayin, may mamatay. Oo. Ngayon, na-demystified Aha. na after all, meron palang accountability. There is an end to impunity. Yung impunity kasi is yung belief and the reality na the powerful can do what they want even if it's against the law Mm. because eventually they can escape the long arms of the law. Pero Yeah. ito, may pananagutan, may accountability pala. Mm. The long arms of the law, whether it's nag-fail dito sa Pilipinas, pero may masandalan pa tayo dahil at one period in our history, Mm.
we were part of the ICC. We signed the Rome Statute that created the ICC. Mm-mm. And yung mga crimes he was accused of happened Mm-mm. while we were still a member of ICC. Tama. At siguro wala namang debate doon sa jurisdiction eh. Mhm. Sinasabi lang nila na walang Walang jurisdiction, yes. jurisdiction, Mm-mm. unconstitutional, Mm-mm. to please themselves. Mhm. Of course, mga abogado kanyan eh. Kung sa korte may 10 abogado, Mhm. hindi yan sila nag-agree. Mhm. At saka, most likely, 11 yung hindi tama. Everybody is asserting that these are the facts. Oo. Oo. They are presenting the facts. Ito yung katotohanan. Yung hindi pag-attend partner niya na ni dating presidente Duterte, I believe they wanted to maintain their stand na si Presidente Duterte ay physically hindi na fit. Ayun ang kanilang gustong laging impress doon sa korte. But yung ICC naman, di ba, nagpadala ng several medical experts to really check the fitness, the physical fitness of the president to stand the trial. Lininaw ng ICC na itong pagpayag nila na hindi umattend ang presidente physically ay hindi dahil sa health reason. Oo. Si Attorney Carlo Ibanez, if you're familiar with him, ay may Yes, mga the rockstar. the rockstar lawyer, yes. Oo. May mga analysis siya na talagang matitindi din. Tulad ng ang tingin niya dito sa mga hakbangin ni Nicholas Kaufman, ang abogado po ng presidente, dating presidente natin, is to really delay everything. At kung sila, sabi ni Attorney Carlo Ibanez, kung si Kaufman ay may paniwala na may malakas silang depensa at walang kwenta ang mga kaso, bakit anya hindi i-push kagad for full trial? At doon mapatunayan na walang kasalanan ng presidente at truly di mapalaya, makauwi na sa Pilipinas. But he believed otherwise. Ang paniniwala ni Attorney Ibanez ay dahil sa ginagawa ni Kaufman ay baka ang gustong mangyari ni Kaufman umano ayon kay attorney ay manatiling ganyan si dating Presidente Duterte na tumagal ng tumagal, tuloy ang kanyang sweldo hanggang sa kung magkasakit na ang presidente ay masabing tingnan nyo, tama kami sa aming paninindigan na mahina ng presidente. Dapat hindi na things like that, partner, Sir Bensay. I agree to that analysis kasi yung sinasabi ng mga abogado na pag weak yung kaso mo, ayaw mo talaga ng trial. Ayun. Pero kung from ang ebidensya mo, ikaw pa ang maghahamon. Aha. Bista tayo. Oh, Trial yes. tayo. Yes. Kasi we can prove it. Ang sa kanila is parang they're buying time na matanda na yung dating presidente na perhaps he would exit na walang guilty verdict. Kasi that's also damaging to their dynasty, political dynasty in the Philippines. Oo. Tsaka Pero baka tingin ko yung, di ba, yung motion pinirmahan niya. Oo. Diba? So, kung pinirmahan niya, we would like to believe na nakaintindi siya doon sa mga nakasulat. Di gaya nung sinabi ng abogado niya na may cognitive deficiency na siya. Na hindi siya makaintindi o malimutin na. Oo. Kasi kung basahin mo yung pinirmahan niya, it was very articulate. And hindi naman siguro tatanggapin ng ICC if they believe na he was forced to sign. Ang assumption doon is he signed the motion on his free will. Tama. Pero gaya kahapon din, na-observe ni Atty. Joel Butuyan, yung Common Counsel ng mga victims, na dapat hindi pinayagan ng ICC yun. Yes. Nangihinayang sila Attorney Joel. Part of accountability taking is
harapin mo yung kalaban. Ayun, oo. Diba? Oo, oo. Yung mga biktima deserve to, I think, at least to see face to face Mhm. with the suspect or the alleged tormentor. Dapat, dapat. Oo. Pero be that as it may, Mhm. we can, di naman Pinagbigyan pwedeng na ng ibigay. ICC, oh, na hindi umattend. Oo. Ah, pero ang nabasa ko, ang may understanding, Ah. if the ICC decides na they will go to full trial, Aha. nasa rules pala niya na bawal yung trial in absentia. Aha. So, may araw din May na araw din. haharap talaga siya sa korte Ayan. at Sige. makaharap niya yung mga pamilya ng Ng mga biktima. alleged victims Ayun. ng Oo. war of crime of the Duterte administration. Alright, very well said, partner. Magbe-break lang tayo at medyo may nabibinbin tayo mga importanteng mensahe. Pagbabalik natin, pag-usapan nga natin itong abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari dyan sa ICC. Tingnan natin ulit. We're gonna have another session sa ating program. But after some reminders, pag-usapan natin itong early declaration ni BP Sara na siya'y kakandidatong presidente at yung pagpunta ni BBM, Pangulong BBM sa Naga City at pakikipagkita kay former Vice President, now Naga City Mayor Lenny Robredo, partner. Balikan kita ha. Diyan ka lang at babalikan Okay. ka namin. Sige, balikan na natin si Sir Bensay Illorin. Ang atin pong saglit ha. Pasok ka na, partner. Sige, pasok ka na, partner. Okay. Saglit ha, i-abisuhan natin. Alright, sige, tuloy tayo. Si Errol Dacame sa Foro de los Pueblos. Okay, so sige, pinangalanan ng doon sa ICC hearing, sinabi nga din natin at nasambit din ni partner ni K5 Bensay na pinangalanan ang iba pa mga personalidad. Si dating yung mga dalawang senador na incumbent, ayan, kasi yung ating plug kasi may tanong tayo, mababanggit kaya, talagang babanggitin kaya as perpetrators yung dalawang senador Foro de los Pueblos. na yung isa ay patuloy pong hindi na nagpapakita sa Senado. Bakit naman? Sabi nga ni Congresswoman Laila de Lima, abay, tularan nyo ako. Yung kapanahunan ninyo, Anya, na inaakusahan nyo ako, hindi ako nagtago. Ayun, mga ganun na statement ni, may logic naman eh. Totoo naman, hindi naman tumakas si Laila de Lima. Foro de los Pueblos. Anyway, sige. Balikan na natin si partner, si K5 Bensay Ellorin, ang ating iginagalang na political analyst. Live pa rin sa ating palatuntunan. Partner, magandang umaga ulit, K5 Bensay. Magandang umaga ulit kay 5 Errol. Salamat. So, unahin ko muna ito. Mabilisan na lang. Ito pong ito pong pagkakadeklara ng isang araw ng kandidatura ni Vice Presidente Sara sa pagkapangulo. Anong basa mo? Is this connected to the scheduled hearings sa ICC or many other things? Many other things. Una, Mhm. nakabinbin yung impeachment niya. Oh. And I think the Senate is nakakaintindi na ngayon ng forthright, ng gusto. Sana. Hindi kagaya ng dating Senate President. At the House, I think may enough numbers pa rin yung House to pass the impeachment. To impeach her for the second time and transmit it to the Senate. Ang messaging nila sa tingin ko, yung messaging strategy nila is dahil nagdeklara na siya na tatakbong presidente, lahat na ibabato sa kanya, they will label it as politically motivated. Parang may excuse kaagad. Yun. Pangalawa, dahil maganda ang ratings niya, baka naman dyan sa Kongreso, Aha. may mag-doubt na baka maging presidente ito pag pipirma tayo sa impeachment. That's correct. Lagot tayo Yes. kung manalo. Aha. So, ganun yan. Mhm. But we have to look at the numbers. Kami dito sa Mindanao,
indubitably, very popular pa rin yung mga Duterte. Mhm. Pero marami na rin ang, I believe, are not really hard supporters Mm-mm. who listen to reason and who would understand and analyze situation Mhm. uh, uh, na the daughter is not as popular as the father. Mhm. At ngayon, 'di ba sabi nila dati na Mm-mm. si former Vice President Leni Robredo Mm. ay lutang. Mhm. Ngayon, itong Vice President cannot talk coherently Aha. kung walang script na binabasa, Ah. kahit nga sa kwentong pandesal nahihirapan. Oo. Ang daming ang video, no, na... Mm-mm. Tingnan mo yung mga video niya, Mhm. hindi maka-eye contact, Aha. puro no comment. Kung mag-comment naman, hindi nga Oo. niya Oo. ma-memorize ano ang meaning ng LCAC. Mhm. Yung, at saka, and so many other things Mm-mm. na nakikita na siya pala yung lutang. Aha. Siya pala yung may kakulangan Ah. sa understanding. She's not like her father who is smart and who was a good Ah. prosecutor, may charisma. Aha. Ah, parang it's just the momentum of the Duterte name Ah. na nangingibabaw. Ayun. So, it will be an interesting fight. Aha. Ang sinasabi lang ngayon na parang mind conditioning na it's a foregone conclusion na panalo na siya. She is the candidate to beat. Oo. But I don't think so. It's still 2 years. Aha. If ever this reflects something na sila is they're preoccupied with politics. Mm. Walang konkretong plano at saka plataforma and action plan Mhm. para sa bayan. Sa kanila is just power. Mhm. Na kailangan ng power. Magserbisyo muna Mhm. bago mag-usap ng politics because may panahon naman para sa politika. Ayun. Oo. Kailangan yung trabaho niya as Vice President Mm. na hindi magbakasyon at magbakasyon sa Hague at saka maglililiwaliw. Mm. If really she's true to her calling, Mhm. dapat nung nanerbisyo siya sa DepEd, ginawa niya ng husto. Ngayon pala may 200,000 na ghost scholars. Grabe, no? In-expose at stopped by Secretary Angara. Mm. Walang nagawang classrooms. Mm. Pero may promotional book. Mhm. So, these things will start to get exposed. And minsan dito sa Mindanao, we understand the sympathy kasi taga Mindanao. Mhm. Pero pati nga yung mga revolutionaryong Mindanaoan, ayaw na ng independence eh. Mhm. We're integrated and rightly so with the whole Philippine archipelago. Ayun, oo. Pilipinas pa rin tayo. The last I checked, we're still Philippines. Mhm. So, kung sa infrastructure naman, may mga magaganda namang nangyayari sa Mindanao. Mhm. Pero if we continue to be like this, indubitably, may mga paybacks yan sa politics. Ayun, oo. Anong basa mo? Kasi noong ang Pangulong BBM ay dumalaw sa lungsod ng Naga the other day, ay, well, yung binanggit mong trabaho muna bago politika, ay yun din yung sinasabi ng presidente. Well, at the same time, nagkita sila ni Naga City Mayor, former Vice President Leni Robredo, at nagbiro siya na in honor of the incumbent mayor ay nagsuot siya ng pink na medyas. Ano bang ibig Saka sabihin? sinuklian yung kahapon. Oh, Anang Malacanang si Mayor Leni. that's correct. Oo. Kasi may pagtitipon ng mga mayors kahapon, yung Nagkita-kita mga LGU kahapon. announce ni President na yung local government support fund na sinusuportaan niya. Mm-mm. Kasi marami dito sa Cagayan de Oro, maraming mga LGSA projects na nasa DBM pa. Pero Ayun. yun nga, we hope na May baba na rin. mapupuntuhan na yung mga LGSA projects. Yun yung hapon na launching. Tingin ko is
we should view this as part of political maturity. Mhm. Kasi sa politika, nag-uumpugang bato yan. Mhm. Pero the bottom line is pag manalo ka, magtrabaho para sa bayan. That's correct. If you look at how bitter the fight of BBM and Lenny since 2016. Grabe 'yon. Grabe 'yon. Oh, grabe. To the point May- na hindi na mahinga si Okay. si now President BBM ay talagang hinabol niya pa ng demanda until the Supreme Court. Yeah. Oo. Mhm. So, pero nangibabaw ang statesmanship Yeah. Agree. na serbisyo. Mm. Sabi naman ni BP Lenny, as mayor, it's a big deal na matulungan ka ng administration. Lalo na yung presidente mismo ang magbigay sa iyo ng saro, di ba? So, at the end is ang may kinabang nito ay ang Taong bayan. sambayanan. Too much politics. Parang yung hate politics na if you're not with us, Yeah. you are against us. Oo. Really, That's what's holding really hurt the our interest of the country public. from progress. Tama. So, ganun yun. Siguro is others are looking at it from a political perspective. Mm-mm. These are political statements. Mm-mm. These are political statements, but because also of the political maturity ni former Vice President Lenny, Mm-mm. ayaw niya unang patulan yung usaping 2028. Yeah. But there is a clamor. Mhm. Now, the difference between the clamor for former VP Lenny, now Naga Mayor Lenny Robredo, Turan is real. Mhm. Yung 15 million na kakamping, solid pa yon. Mhm. Plus, may madagdag pa siguro ng mga loyalist. Mm-mm. So, may clamor doon. Mhm. On the other hand, may clamor ba for BP Sara Turan? Mhm. May clamor sa kanyang sarili kasi kaya nga very excited siyang nag-declare more than 2 years before the election, nag-declare na siya. So, walang clamor doon. But political survival. Political survival. Pero So, mapapak yun yung kaibahan. yung pagka si Larry Gadon, Secretary Larry Gadon ang magsasalita, alam mo na, bibitawan niyang comment kay Vice President Sara. Anyway, last item natin, partner, last item natin. Do you think itong impeachment complaint na nakasalang sa Kamara ay mapapalagay natin, granting na ito'y pumasa sa level ng Kamara ng Representante. Sabihin natin sabihin ng Kamara na sufficient in form and in substance. Ano? Halimbawa, ganyan ang mangyari. Sa tingin mo, with the numbers available sa magkabilang panig, ano ang foresight na nasa isip mo? Judging from the last year's impeachment, Yeah. wala namang substantial change. So most likely it will pass the Justice Committee na sufficient in form and substance. Mm-mm. Yung last year hindi na dumaan sa butuhan Mm-mm. sa plenaryo kasi umabot na ng 2/3 signature ang endorsement. So hindi na pagbubutuhan yun, diretso na yun transmit sa Senado. I think the impeachment still have the numbers at the House. Ayun. Kasi yung speaker, si Speaker D na galing sa inyo, is sabihin natin with the administration, yung majority floor leader, si Sandro Marcos, is with the administration. Kasi ngayon, ganito yung characterization ko sa Philippine politics ngayon. Hindi na administration at saka opposition eh. Mm-mm. Kasi the traditional opposition, yung mga pinklawan. Aha. Diba? Sila yung opposition. Kasi unit team eh. Noong 2025, 2022, unit team. Pero nagkawatak yung unit team, Mm-mm. yung dating
while there is no formal declaration, Oo. pero yung body language, there seems to be a unity against the comeback of the Dutertes. Yun ang tingin mo. Yun ang klaro. Yun ang based naman dun sa mga pangyayari at sa mga body language. Ayan. No? Like si Laila de Lima is a stalwart di Pinklawan. Oo. Na si Mayor Lenny. Aha. Si Kiko Pangilinan. Si Bam Aquino. So, yung mga outspoken na mga Pinklawan, like si Ronald Llamas, pinag-usapan mismo sa Senado. Oo nga. May broad na unity against the Duterte comeback. Oo. So bagong unit team ito. Oo. Siguro yun yung kwan. Then, of course, we cannot deny that may mga supporters pa rin ang mga Duterte. No, yeah. Now, ang Kita man yan. last na hirit ko, dapat siguro, especially to the young people, gawin nating meritocratic, lagyan natin ng meritocracy yung election natin. Based on merits. Based on competence. Not popularity. Siguro yung mga kabataan are woke enough na kasi makikita natin may mga indications doon sa result ng 2025 election na the youth vote can make a difference. But the youth also can be influenced otherwise. No? Na hindi meritocratic yung decision. But this is a work in progress. Ako naman sinasabi ko na while majority pa ng Mindanaoans ay supporters ng mga Duterte, but they are not as strong as before. Ayun. Ako nga, I'm proudly Mindanaoan. And I have been outspoken not against them as people, as persons, but against their brand of politics. Ayun. So, Cagayan de Oro, last I checked, is still part of Mindanao. There could be change. There could be change in the political demographics of Mindanao. Tingnan natin. Ang tingin ko, it still be merits that would maninibabaw because I don't want to surrender us to just to pure populism and just popularity contest. Tingnan natin kung ano ang nararapat, ano ang dapat gawin, kung sino ang dapat makaupo, who could give us a better chance of achieving ano yung hinahangad natin as a nation, as isang bayan. Very well said, mga ka-K5. Yan po ang tinig. Yan po ang assessment and wisdom ni K5 Bensay Elurin. Ang atin, ulitin ko, inirerespeto po nating political analyst. Partner, maraming salamat sa time po ninyo. No? Hindi po namin kayang bayaran yung time mo eh. Mamahalin po Hindi ito ko eh. naman binibenta. I know. I know. Why not? I know. I know you're not for sale, no? Ito po ay principled man ito na ang katalinuhan po nito ay maraming may gusto nito eh. Maraming mga opisina ang gustong isali ito para makatuwang sa mga serbisyo publikong nais nilang dalhin na sa taong bayan. Partner, K5 Bensay, maraming salamat again. Sa ngalan ng aking big boss, Doc Ramel Y. Thank you so much and see you again. Makasama ka pa namin sana ulit. See you again. Magkita-kita tayo. Namimiss ka na namin dito. K5 Errol. Mabuhay ang K5. Magandang umaga sa inyo dyan sa Santiago. Salamat po. Salamat po. Professor Bensay Elurin ang ating kasama dito po sa ating palatuntunan. Thank you, sir. Thank you.